Hi guys, dito nga pala, namili kami ng piyesa para sa Yamaha Lexi. Kasi plano kong buuin talaga yung Yamaha Lexi. Gusto ko sana RCB parts and JVT lang na combination. So, yan ang mga binili ko. Ano nga ba yan? RCB na brake lever, RCB na brake caliper, RCB na VT series ba tawag dyan V series na monoshock pang rear, kasi sa Lexi isa lang yung yan. Yan yung binili namin na shocks. Meron siya extra na spring. May baso yan. Adjustable damper saka adjustable rebound. Tapos meron siya extra na spring. Tapos yan, bumili rin kami ng hose. Though hindi siya Samco hose, pero iba brand eh. Ito, lever para sa drum brake para sa likod, and disc brake na RCB din. Ito actually Bomex, naghahanap ako ng BRD kaso wala, ang meron na sila is Bomex. So yan, Bomex, ganyan yung itsura niyan, silver, kasi black yung Lexi natin, so gusto ko yung mag-standard yung kulay ng Lexi, kaya dapat silver lang. Tapos ito, Bomex din na swing arm, Maxxis na gulong, and RCB na CT600 na mags. And yung JBT, yan na importante, JBT na pang Aerox suspension na may T-post na titanium. So ayun, dito namin binili yung mga pyesa kay Moto Project ng Marikina sa may along Katipunan Street or Road sa Marikina. So yan yung mga landmark. Okay, so yun nga, fast forward na tayo dyan. Yan yung builder ko, si Ivan Basco, aka Bars Works kung baga, sabi nga niya. So yun, sinimulan na pala niya gawin yung Lexi. Nagbabaklas na siya dyan. Yan, garahin ni Doc yan, yung kapatid ko. So yun, yun, sinisimulan na niyang tanggalin muna yung shocks dyan. Then susunod na yung swing arm, kasi unahin niya muna yung likod eh. So once matapos na yung likod, sa harap naman siya. So step by step. Yan, tinatanggal na ni Bars yung muffler. Yan, isusunod niya yung swing arm. So yun guys, fast forward. Medyo inaantok na ako dyan. Hindi pa rin tapos si verse na
tanggalin yung nut sa swing arm. Medyo may katigasan kasi bone stock. Bone stock yata talagang ganun. Mahirap tanggalin. Kasi meron siyang, anong tawag doon? Yung something sa thread na nilalagay. Parang liquid thread yata ang tawag doon. I don't know exact yung word or yung tawag doon. Thread lock yata. Yun yata yung exact word para doon. Yan, ginamitan na ni Mars ng impact wrench. But still, di pa rin natanggal yan. Kaya natanggal namin yan dahil ang ginawa namin is kumuha kami ng yung pantanggal ng nut ng stud nut ng gulong ng sasakyan. Yan ang ginawa namin. Actually yan, yung tubo na yan, di pa rin din talaga kaya yan kasi nga sobrang baba ng clearance. Tas yung nut di namin ay pumasok dahil nga medyo kulang kami sa tools. So the only way para matanggal namin yan is yun nga, kailangan yung pantanggal ng stud nut ng yan. Yeah, fast forward again. Natanggal na namin yung swing arm. Yung nut dun sa swing arm. Sobrang hirap tanggalin. Kasi hindi namin lalagay yung aftermarket na swing arm pag di namin natanggal yung stock ng swing arm. So, yun. So, dyan, kailangan baklasin ni Bars lahat yung side fairings. Kasi kailangan tanggalin para provision para dun sa pagkabit ng yan ng aftermarket na shocks, rear shocks. Medyo malaki yung or matangkad yung binili ko na shocks. Ang stock kasi niyan is 3, I think yung stock niya is 305 yata. Ang binili ko is 330. Kasi yung pinaka topmost ng shocks kasi gusto ko mahaba kasi tatama dun sa fairings pagka hindi mahaba yung pagkakabitan ng nut. Ano ikakat? Ikakater? Hindi na natatanggal? Hindi ko. Kasi dapat yung damper na ito, ililipat lang dito eh. O ganun lang. Tignan mo, pag sinukat natin. Sukat naman. Hindi. Yeah.
Yun, nahirapan kasi kaming ikabit yung nut gawa nung nasa loob ng aftermarket na shocks is alloy yung bushing niya. So, may alog. So, the only way na may kabit namin yung rubber na bushing dun sa loob kasi hindi siya fit is dapat tanggalin namin yung aluminum bushing na yan. So, yan, ginagawa ng paraan ni Bars para sinungkit na lang or tinusok na lang para matanggal lang yung alay na yan. Actually, ano yan wala kasi kaming puller. So, mano-manong ginawa ni Bars, diniskartehan na lang. So, ayan, pinukpok na nga. So, ayun, nakatanggal na namin yung aluminum na bushing. So, yan, tinatry namin magkabit ng kung ano na lang na rubber bushing kasi wala talagang kakasya dyan. Pero, ang nangyari dyan is nakabili rin kami ng bushing para dyan. Di rin namin kinabit yan kasi nga, yun nga, mawawala yung ano, yung quality ba. Yun, medyo nagasgas na nga yung shocks pero it's okay kasi ayun, wala na siyang alog ngayon. So yun, ginagawa na ng paraan ni Bars. Yun, again, 330 yung height na kinabit na shocks na RCB. Yan, na-fit na ni Bars. So, okay na. Na-screws na, may mga screws na rin. Tinanggal mo na yung ram air para makita ng maayos yung kabitan ng ng shocks. Inahanda ni Bars yung swing arm. Hindi pala ako natuloy na mabili yung Sofili na swing arm. So, ang ginawa namin is yung RCB na swing arm, yun na lang binili namin. Kasi mas bagay siya para mag-stand out yung CNC na mags. So, mas flex siya kasi RCB.
Pinesweet na ni Bars yung swing arm. Ganda niya tingnan. Kung sana lang CNC na swing arm din, mas aangat pa siya. Kaso walang available na ganun yata sa RCB na swing arm. So Bomex sana meron, kaso lang gusto ko sana straight RCB na lang siya. And combination ng JVT sa RCB yung theme ng Lexi, so mas maganda ganun eh. Ganun lang yung specs, hindi masyadong chopsoy. Tapos yun nga, to follow, mag-BBR, yung nagkakabit din ng BRD na aluminum rod. Hindi na ako natuloy sa Bomex kasi nga medyo mas type ko yung aluminum rod ng BRD. Range mo pa, Bars. Mas madali ba yan? Yan. Kung wala sabit. Tapos, pag ginabit yan, iikot mo ulit. Iikutin mo ulit pag ginabit mo yan. Hindi. Ginalaw-galaw ko lang, ginamag-galaw ko lang. So yan, may cover yung swing arm. Yung pagkataas na nut ng gulong, merong cover yung swing arm. Yan yung kinakabit ni Bars. So yun nga, meron siyang pihitan sa ilalim. So hindi siya, parang anti-theft siya. Hindi siya basta-basta mananakaw. So yun nga, mas maganda. So mas maganda may cover talaga. So para iwas yung pagka naputikan ganyan na napasokan ng buhangin. So much better na may ganun. So yun nga. So next is magkakabit na si Bars ng lever. So kailangan niya baklasin yung harap ng Lexi para makabit yung lever. Kaya natanggal na ni Bars yung front face ng Yamaha Lexi. So shoutout kay 1870 dahil sa
MTL and horn, PIAA na horn. Ang ganda ng pagkaka-wiring niya. Next, pinagtulungan namin magkapatid na itaas yung Lexi kasi tatanggalin na ni Bars yung gulong kasi magkakabit na siya ng T-post at ng shocks, ng front shocks. So, yun nga, medyo dapat mataas yung clearance para maganda yung galawan ng pangharap na shocks. Para magawa yung pangharap na shocks yan. Na. Stock tires. Basahan. Brake fluid. Ay, hindi patagasin na sa iya. Next, dito nagkabit na si Bars ng yun nga, tinatanggal niya pala yung stock na brake lever, yung pang front. So, magkakabit na siya ng aftermarket na RCV na brake master lever. Not sure kung anong tawag exactly dun sa lever na yun, pero yun nga, yun yung gagawin niya. Tatanggal na rin siya ng caliper. So, lahat gagawin niya, mag-bleed na rin siya after matapos yan. So, yun nga, bumili na rin din ako ng brake hose ng brake system para sa front. Yun, so, i-drain niya lahat yan. And kabit na rin ni Bars yung left lever for drum brake dun sa rear. So yun, lahat tinest fit naman, so lahat naman compatible yung nabili. So yun. So dito pinaprepare na ni Bars yung front shocks natin na JVT with T-post. Mas maganda sana yung speed tuner na T-post kasi CNC na siya. So yun, ang nabili ko is package. So
So yun nga, nagkaroon pa ng issue dyan. Kasi hindi fit yung T-post ring bearing cover nung T-post, hindi siya fit. So yun nga, ginawan paraan ni Bars para matanggal yung sa stock na bearing cover para mailagay doon sa aftermarket na cover. So para mag-fit siya dun sa kabitan ng T-post ng Lexi. So dyan, kinakabit na ni Bars yung brake hose na Sofili. RCB sana yung bibilin ko, pero yun nga, walang available that time. So okay na muna yan. So yun guys, fast forward the next day kasi inabot na kami ng 4 AM na madaling araw that night. So yan, the next day lumipat kami sa garahe ko. Yan, ang ginawa na ni Bars dyan is kinat niya yung inner fairings. I mean, yung wall fairing ng Lexi para to give way dun sa T-post kasi tatama siya pagka nag-turn left and right. So, yun. Ginawa niya ng paraan. Hindi ba maano to, Bars? No. Yung iwas sa ano, no? Yung matanggalan. Sa kanya, hindi na ako. Parang shot glass eh. No? Ano? Maubos niya ba lahat yan? Hindi naman eh, no? So wala lang bula, no? Doon siya dadaan sa ano, yung Solfili na RCB. Ano? Glass muffler, BRD, aluminum rod. Ang may awang lang tong sa crankcase ang buo. Ano ba yata talaga siya? Sabay ganito, oh. Diba? Oh. Diba, pins? Pula pala loob. Sa NMAX niya, ni TY, nakita ko yan. Sabi ko parang okay yun kasi ito nga naman yung matatamaan yan, di ba? Oo. Yung sa akin naman, malaking BRG dito. Acrylic din. So ayun, sa mga naka-aluminum BRD rod, mas maganda bilan nyo na acrylic yan. Meron naman sa mga Shopee, TikTok, Lazada, yung mga ganyan, mura lang yan para hindi natatamaan yung pins ng BRD na rod. So yun, dagdag protection din yan, saka dagdag flex na rin, diba? Ang ganda niyan tignan. So clear lang siya na honeycomb na acrylic cover. So yun, ganda. So yun nga, though hindi ako nakabili ng Samco hose kasi ang available lang is yung I'm not sure kung ano yung hose na nabili ko eh, pero same quality naman na Samco. So dyan naglalagay na si Bars ng Preston na
coolant. So, yun. Maganda daw yung review niyang Presto na yan. So, Sobra pa nga. Taba pa ito talaga. so dyan, kailangan ni Bars kabit yung JVT pipe. Kasi kailangan niyang paanda rin yung kailangan niya i-start yung engine para bumaba yung coolant or mag-flow yung circulate na yung yung coolant dun sa makina. So yun nga. Hindi pala binibreed. Parang mikot, no? Yung coolant. Yan dito guys, walang sumabog na kung ano man. Usok lang yan kasi in-start nga ni Bars yung yung engine and tumapon yung yung coolant. So usok yan gawa ng yung coolant tumapon dun sa pipe. Okay, preparing for the 2026 Moto Show. Lexis agad, let's go! Patapos na mga sir. Ni straight boss. Kargado, pati rider kargado. Sheesh. Bars, ano masasabi mo? Sa power niyan, okay na. Malakas to, malakas. Pang ano na yan, pang Marilaki ride. Straight JVT yan. Pang food trip yan. Let's go, straight DBT. So yun nga guys, bili na rin tayo ng panggilid. And yun nga, binili rin natin yung crankcase cover na yan na may spray paint yung design siya. So yun, nakakabit na ni Bars yung panggilid. So all JVT lahat yan para walang chop suey. Matukuha ba ito pag on mo? Matukuha na agad. Pagka may pula sa taas. Oo, may number ng nagkakam. Hindi naman lasing si Jose. Di ba? Ano lasing? May umaga kami, dalawa lang. Busy yan, Bart. Busy nga eh. Sobra na busy yan eh. Yan, pag salpak na ni Bars yan sa crank, ang ganda tignan yan. Yan, kinakabit na yung bell and yung pulley. Maganda siya tignan eh dun sa aftermarket na crankcase kasi see-through siya, so kita yung loob niya. So dapat nga yung pulley lang bibilin ko, kaso napabili na rin ako ng isang set ng panggilid kasi nandun na rin eh. So ayun. So
So, let's see kung anong mangyayari. Ito lang kailangan kong bilhin. Ito lang ang bilhin. Basta yung sisi. Cheers. Yun, vlog takeover tayo. Buo na yung ating Red Sea. Ayan. Walk around lang guys. So, this is it. Ito na yung kabuuan ng Yamaha Lexi build natin by Bars Works. So, ang galing ng builder kasi ang gaan ng kamay niya sa lahat ng pyesa. So, importante magaling yung builder mo. So, yun, pakita na natin, mag-montage na tayo.